So let us pray, everyone. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Amen. Yan. Type amen kung lahat tayo ay na-bless. We already 21. Ayan. May mga papasok pa. Ayan, thank you so much. So let me start, no? So let's start na. Ayan. So ano po ba yung pag-uusapan natin ngayong gabi? Ayan. So let me share my screen. You can type po dito sa ating chat box ng 5 kung nakikita nyo na po yung aking screen. Yung aking share. Ayan. Type 5 po kung nakikita yung aking screen. Ayan, thank you so much kay Sir Ramon, Sir Russell, kay Ma'am Ayam. Ayan, thank you so much. Ma'am Ruby. Ayan, thank you so much. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, hindi po, baka in-invite po kayo dito para may parapol daw. Wala pong gano'n, no? Baka yun po yung invitation sa inyo. So, ang pag-uusapan po natin dito is another source of income. It means, pagkakakitaan po ito, no? Opportunity na kung saan pwede nating consider na gawin kung sakaling nagustuhan natin. So, relax lang po kayo dyan. Bigyan niyo po ako ng ilang minuto, no? Para i-explain po ito. So, ito po, no? Simulan na natin. So, make a new source of income. Ito po yung topic natin. Bakit po? Majority sa atin, meron na po tayong trabaho. No? Marami na tayong or may mga pinagkakitaan na tayo. No? Kung ikaw man ay nasa corporate, nasa government, or may business ka, no? Mapa small or big business man yan, or nasa freelancing ka. No? So, pwede nyo po itong consider pag nagustuhan ninyo. So, may mga ino-offer online, no? Majority po kasi ngayon sa atin is gumagamit na ng internet or mga gadget, no? So, marami po ang nag-o-offer. Possible, nakikita nyo na po ito sa mga internet, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, no? Ng mga investment or mga businesses na pwede natin pasukin. Pero may mga tao, especially mga Pilipino, na ito yung ibang gusto nila. Ang gusto natin is hindi na kailangan pag-aralan, no? Gusto agad natin, doble agad yung kita. Or yung mga inaalok na mataas yung interest, na too good to be true. Ayan, mabilis ang kitaan. Or tinatawag nilang one-time, big-time investment. No? Pag ito yung hinahanap natin, or ito yung gusto natin, no? Hindi tayo mapupunta dun sa mga legit, kundi dito tayo sa scam. Yung hinahanap mo is scam kasi hindi po yan guarantee itong mga to para mapunta ka dun sa legit. No? So, ang i-discuss po sa inyo ngayong gabi is wala po dito sa nabanggit. Kaya kung ito po yung gusto nyo, no? Sorry po, pwede na po kayong mag-leave sa Zoom natin kung yan po yung gusto nyo. Kasi hindi po yan yung ano natin, no? I-discuss natin ngayong gabi. So, ano po ba yung pwede nating pagkakakitaan kahit nasa bahay tayo? No? So, marami tayo ngayon na nakikita, nag-affiliate, marketing, at tinatawag nating mga nasa e-commerce, dropshipping, ayan. So mga nag-online, live selling, ayan. Yan po yung mga pinagkakitaan online, no?
kahit nasa bahay. So ano po ba itong topic natin? So ang pinaka-topic po natin is trading. So why trading is the best business in the world? No? Ano po ba yung trading para sa atin? Or narinig nyo na po ba yung trading? Or may mga nagka-trade na po dito? So tanungin natin yung ating mga audience dito, mga attendees natin. Ano po ba yung pagkakaintindi nyo ng trading? Yan. Comment po kayo dito sa ating chat box or pinaka-basic, ano po yung trading? Yan. Sige po, comment po kayo dito kung ano po yung ibig sabihin ng trading para sa inyo. Wala pong maling sagot. Check po natin, no? Kung ano yung trading para sa inyo. Hindi po kayo mahiyang mag-comment. Yan. Ayun, sabi ni Sir Nomer, buy low and sell high. Tama po. Yung trading daw, sabi ni Mamiya, pagsubok. Ayan. Buy low, sell high daw, sabi ni Sir RB. Ayan, sabi ni Mambang Ponce. Ayan. Buy and sell. Tama po. Ayan. Ayun, tama po, no? Wala na pong maling sagot. Ayan. So, trading, no? Pinaka-basics is buy and sell. Ayan, buy low and sell high. So, kahit na ano tayo, no? Kahit nasaan tayong field, no? We are trading. We are in the trading, no? So, kung nagtatrabaho tayo, no? Pinapalit natin yung time, yung effort natin para bayaran tayo. Tawag din po dyan is trading. Kung babay and sell ka ng mga sapatos, or sa motor, or sa car, yan, at ano pang mga gamit yan, you are trading, no? You're in trading. So, meron pong specific na trading na i-discuss ako sa inyo na pwede natin gawin online. Ayan. Kasi nga, nasa technology na tayo ngayon. Ayan. So, tuloy natin. So, ano ba yung kagandahan ng trading? Ang kagandahan po ng trading is you can do it inside your home. Ibig sabihin, basta meron kang gadget like cellphone, PC, laptop, tablet, ayan, no, pwede mong gamitin yan para mag-trade. Or kahit nasa bakasyon ka, pwede mong dala-dala yung cellphone mo. Kasi those cellphones, may mga application na pwede mong gamitin para mag-trade, no? Yung tinatawag natin mga brokers. Ayan. So, ang kagandahan pa sa trading is not affected by pandemic or yung tinatawag nating economic recession. Ayan. Alam naman natin pag merong mga gera, ayan, pandemic, no, naapektuhan yung mga trabaho natin or yung ibang mga businesses. Alam naman natin nung nagkaroon ng pandemic 2000 way back 2020, no? Marami ang nagsarang company, marami ang nawalan ng trabaho, marami ang umaasa sa government because naapektuhan yung kanilang pinagkakakitaan. Nasa business man sila or nasa employment. Kaya naging open that time, no? Naging open yung mga tao na magkaroon ng another side hustle or mga second source of income bukod sa ginagawa nila. No? Ayan po. So ngayon, alam natin na open na tayo sa another source of income. Meron tayong tinatawag na 3 types of trading. Number 1, ito po yung talaga natin, topic. No? Forex trading po, ito po ay foreign currency. Ibig sabihin, palitan po ng different currency ng government. Yun po yung US dollar to euro, US dollar to peso, ayan, yen to euro or euro to peso. Yan po yung mga tinitrade dito sa forex. Ayan. So meron tinatawag na manual trading, no? I mean yung tinatawag na old trading rather na kung saan halimbawa, gusto mong mag-impok ng US dollar kasi iniisip mo na tataas siya. So bibili ka sa bangko or sa mga remittance na nagpapabili ng US dollar tapos pag tumaas na, tsaka mo siya ibibenta. So bumili ka gamit yung pera natin na peso tapos binili mo siya yung dollar. So halimbawa, 53 yung dollar ngayon. Sample lang po. Tapos bukas naging 58 or 59. So panalo ka na. Pwede mo na siyang ibenta. Yun po yung manual. Pero sa ano po, online, meron din pong ganito, no? Na kung saan, ito na po yung makabago yung online na trading. So naglalagay tayo dito ng stop loss. Ito po, sa pagkitrade ng Forex kasi meron po siyang liquidation na tinatawag. Pag walang stop loss, pwede pong maubos lahat ng pera natin na tinitrade natin kung against sa atin yung market. And no trading on weekends because majority po na nag-trade dito sa Forex is mga financial institution, big companies like banks, mga financial institution like insurance, ayan, mga investment company.
Sila po yung mga nagka-trade dito. Yan po yung tinatawag na mga whales dito sa Forex. Kaya pag nagka-trade po yan, yung mga bangko na yan, no? Yung mga tinatawag nating New York session, Canadian session, or Asian session, yan po ay mga volatile na time, no? Pag ano na po yan, nag-open na po yung mga session na yan. Kaya diyan po nagka-trade yung mga tao. Kasi diyan po may opportunity pag volatile yung market. No? Monday to Friday lang po yung trading dito. Ayan. And number 2, yung tinatawag nating stock trading. Ano naman po yung stock trading? Ang stock trading po is you can buy a shares of the company. Like dito sa atin, meron tayo ditong tinatawag na PSE or Philippine Stock Exchange. No, yung mga listed na company dito, kilala natin yan, Jollibee, Ayala, SM, SMDC, no? Yan po yan, BDO. Lahat po yan is nasa PSE or Philippine Stock Exchange. Lahat po yan pwede kang bumili ng shares, no? But majority po, ang mga bumibili dito ng shares sa tinatawag nating blue chips, ito yung mga local companies is for long term, no? For long term, ibig sabihin, para maramdaman mo yung profit or yung kita, it takes 5 years, 10 years, or 15 years, or possible 20 years. Depende po sa term ng gusto mong goal, no? Ayan. And ang pinaka lang dito is controlled siya ng mga major shareholder. Ayan. Kontrolado po siya ng major shareholder. So, halimbawa, yung isang company ng Jollibee, yung pinaka-may-ari niyan, si Tony. Si Tony, isa rin sa mga business or entrepreneur and investor ng sarili niyang company. Halimbawa, siya yung pinakamalaking may hawak ng shares. Pag binenta na lahat ng shares niya, babagsak yung share price ng company. So, bababa rin yung price ng mga or value ng mga investor na may hawak ng shares ng Jollibee or tinatawag na JFC. Yan po yung code sa stock market ng Jollibee, no? JFC. So, yun po yun. Yun po yung pinaka-disadvantage lang dyan. Kaya pinag-aaralan po yan. Lahat po yan pinag-aaralan, no? Bago pumasok. And the number 3, yung tinatawag nating crypto trading, no? Ano naman yung crypto trading? Possible kung ngayon nyo lang narinig yung crypto or crypto trading bago sa pandinig natin, ito po ay tinatawag na digital currency, no? Pera po ito. Yan. In a digital form. At tinatawag din tong decentralized, ibig sabihin walang kumukontrol dito kahit na sinong tao, sinong company, sinong entity. Wala pong gano'n, no? Wala pong kumukontrol. Kasi ito pong forex and stock trading, yun po yung tinatawag na centralized. Centralized means mayroong kumukontrol. Ayan. Decentralized means wala pong kumukontrol. Ayan. And ginamitan po siya ng blockchain technology. Inom na po ako ng tubig, no? Ayan. Blockchain technology po, ito po ay storage of information of data, ayan, mga data, para po magkaroon ulit ng another transaction para safe po lahat ng mga natin, no, mga transaction natin, mga records, hindi po siya na-edit. Hindi po siya basta-basta ma-hack. Napakahirap po i-hack ng blockchain technology, no? Alam naman natin na marami ang naka-experience ng hacking. Itong nakaraan po yung GCash, di ba? Ang daming unauthorized transfer na pera sa different users. Kasi po, hindi po blockchain yung ginamit na technology doon. And dahil nga centralized po siya, kaya pag na-hack yung system, no, yung ginagamit nilang system is possible po na maapektuhan talaga yung mga users. Ayan. So sabi nila, ano lang daw yun, error. No? Kayo na po yung humusga kung error lang ba talaga yun or merong behind that, hindi natin inaano. Pero alam natin marami yung users ng GCash compare sa ibang mga wallet, no, like Timaya or iba pang mga wallet ng mga local. So ito po 'yun, no? Ito naman yung crypto trading. Mas iyan natin yan, mas explain natin yan sa mga susunod na slides. Yan, para mas maintindihan natin kung ano yung crypto. So ang trading po is a career, no? Pwede mo siyang gawing career or ang iba ang tingin dito is job or business, no? So pag ikaw mag-start ka ng career, no? Lahat po 'yan, no, is nag-aaral. Halimbawa, gusto mong maging engineer, gusto mong maging doktor. Ilang years po yung inaaral natin para maging profession po 'yon. Ganon din po sa trading, no? Meron pong diyan, meron pong license. Halimbawa, gusto mong maging professional trader ng bangko or insurance, mga investment company, mga financial institution,
kailangan mong makapasa sa licensure ng BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. So sila po ang nagbibigay ng license sa mga talagang gusto maging pro trader or mga licensed trader sa mga bangko. So yun po yung pinag-aaralan doon. Ayan. So dito sa atin, pwede tayo, no? Pwede tayong, dahil nga open na tayo sa information, sa internet, no? Marami ng tools na pwedeng gamitin. Pwede tayong mag-enroll or pwede rin tayong mag-self-study. No? Kung napanood niyo yung video kanina, sabi doon, importante na magkaroon ng mentor. Ayan. So, true. Dahil mas mapapabilis yung idea or skills mo para mabuild yung gusto mong specific na matutunan. No? So, kaya marami po ang nag-offer ng mga courses online. No? Yung iba po umaabot ng $1,500, merong 50,000, merong umaabot pa ng 200,000, 100,000. No, merong 10,000 or below 10,000 pesos. So depende po 'yung sa course or sa mentor na natin, no? Pag-enrollan natin. So yan po 'yun. Para mas mapabilis 'yung natin, no? Yung process natin para matuto mag-trading. Ayan. So ito po 'yung mga possible na pinag-aaralan dito sa pag-trade. Magpa-mentor ka man or gusto mo self-study, ito po 'yung pag-aaralan mo. No, ito 'yung mga trigger line. Tinatawag nating double tap. Ayan, 2 beses siya nag-tap dito, no? Tsaka bumaba. So pag nakita nila yan na umakyat tapos nagkaroon ng pagbaba, umakyat ulit, kita nila double tap. Ibig sabihin, reversal na yan ng market na papunta na sa another direction, pababa na. Kaya tinatawag siyang double tap. Ayan, neckline, ito naman yung head and shoulders. Ayan, head and shoulders kasi 2 beses dito sa side na to. Shoulders yan. Ito yung head. Ayan, head and shoulders. No? Yan po yan. Alam natin, brandang shampoo to eh. Ayan, kilalang kilala. So ito naman, trigger line na, rising wedge naman tawag dito. So ayan, nagkaroon siya ng lower low, higher high, lower low, lower high pala to. Itong ano to. Kasi pag tinawag na lower low, mas mababa dapat dito. No? So lower high. Ayan. Tapos higher high, lower high uli, tapos nagkaroon na ng reversal, bumaba na. Ayan. So ito po 'yun, nakakabaliktaran din lang po ito ng trigger line na to na double bottom. Ito naman inverted head and shoulders and falling wedge. Ayan po yung mga pinag-aaralan sa pagka-trade. Ito pong mga na to, mga pattern, no? So, yan, yung mga possible na aaralin po pag nag-trade ka ng manual or magpaturo ka online. Yan. Ito naman po yung mga breakouts na tinatawag, no? Ito rin po ay mga patterns na tinitingnan ng mga nagtitrade kung saan sila magbabay, kung saan sila mag-sell, no? Or take profit, or saan nila ilalagay yung SL nila or yung tinatawag na stop loss. Ayan. Or yung tinatawag na TP naman, in short TP. Pero ang pinakaano po nun is take profit. Ayan. So ito po, no, symmetrical triangle, no, ascending triangle, descending triangle. Ito po mga breakouts na to, malalaman mo dito kung saan ka mag-enter or mag-exit ng position. Kung saan ka maglalagay ng mga mga position mo, no? Ayan. Ito naman, bullish pattern, bearish pattern, or yung mga reversal ng pattern ng candlestick. Ayan. Mga pinag-aaralan po yan para malaman mo kung kailan ka mag-enter, yung exact, no? Yan. I hope na may natutunan kayo sa discussion natin. So we already 26, kanina 27. Check po natin kung may nakikinig pa. Type 1 po kayo dito kung nakikinig pa kayo bago natin ituloy. Sige po, huwag po kayo mahiya. Ayan, thank you so much kay Ma'am Ayem, Sir Ruby, Ma'am Ruby rather, Sir Ramon, Sir Nomer, Sir Ariel, Sir Fernandez or Fernandez. Ayan, thank you so much. At tuloy natin. Ito po, no? Ito naman yung mga tools na pwede natin gamitin rather pag nag-trade tayo. Yung mga available to sa mga exchange na ginagamit natin sa TradingView, sa mga iba pang mga exchange, yung tinatawag nating MACD, yung Stochastic Oscillator, RSI, yung trading or mga volume, yung mga
balance, ayan, on balance and volume. At marami pa po yung iba, no? Sobrang thousand of ano po yan, mga tools na pwede natin gamitin pag nag-trade tayo ng manual. Para makita natin kung saan tayo mag-enter. Kung paano na ba, oversold na ba yung market, overbought na ba, ayan. So para makapag-enter tayo ng position, ayan, or makapag-exit. Yun po yan, mga tools na yan na ginagamit. So kahit naman nag-ano tayo, nag-online tayo, nagpaturo tayo, may mentor tayo, tayo pa rin ang mag-trade ng sarili nating pera. No? Tama po ba? Kasi hindi naman po yung mentor yung mag-trade para sa akin. So tuturuan tayo how to execute the trading, may mga trading plan na kailangan, yung mga tinatawag nating yung market analyzation, mag-analyze ka ng market para makita mo kung tama ba yung position, yan, mga position sizing, journal, yan po yung mga aralin mo. Yan. So na-confuse pa rin tayo kung paano tayo mag-start sa pag-trade, no, pag tayo na ang gagawa. Kasi pag may mentor tayo, mas tayo, kumbaga confidence na mag-trade, no. Pero pag tayo na lang, sarili lang natin, wala na tayong kasama, na-confuse tayo kung kailan tayo mag-buy, kailan tayo mag-sell. Kasi yan po yung tinatawag nating mix of emotions. Ayan. Itong mga emotion na to, pag nag-trade tayo, hindi po natin may iwasan ito. Pagdadaanan po talaga natin to. Lahat po na nag-trade, pinagdaanan to. Wala pong nakatakas. No? Minsan natatakot tayo, na overconfidence din tayo, pag lalo na pag maganda yung market, pabor sa atin lagi. Minsan nagiging greedy tayo, lalo na kung palaging panalo. Or malaki na yung profit, kaso ayaw parang i-take profit kasi gusto mo mas malaki pa. Kumbaga nagiging greed tayo. Kaya lang, hindi natin hawak yung market, nagkakaroon ng mga market reversal or may mga bad news or sabihin natin good news against sa atin yung market. Against dun sa position. Kung nakabuy ba tayo o nakasell tayo ng tinatawag kasing futures market eh. Doon maraming na-liquidate. Ayan. And nagkakaroon tayo ng anxiety. Lalo na pag palaging talo. No? Yung last money mo, tinang-trade mo. No? Iwasan po natin yon. Yung pinaka-last money natin is trade natin. No? Kasi yun talaga, mas mahirap yan. Magkakaroon talaga tayo ng anxiety. Nervousness, doubt. Tama ba yung ginagawa natin? Para sa akin ba yung trading? Tinatanong mo yung sarili mo kung para sa akin yung trading. Kailangan ko ba to or ihihinto ko na? Meron din naman na FOMO or tinatawag na fear of missing out. No? Na ayaw mong mahuli. Gusto mong sumabay sa trend. Kaya nga. No? So sa cryptocurrency, marami pong FOMO. Sa trading, mapa-forex man yan, mapa-stocks nang hindi pinag-aaralan. Ayaw mo kasing mahuli. Kaya lang, halimbawa sa crypto, sabihin natin, kasi more on crypto naman yung topic natin mamaya, no? So, sa crypto, marami pong cryptocurrency, more than 20,000 kind of cryptocurrency. So, may mga project na magaganda, mayroon din mga project na hindi, no? So, halimbawa, nakita mo sa internet, sa Facebook man yan, sa TikTok man yan, nabilihin mo yung token na to kasi magiging katulad to ni Bitcoin. No? Or lalampasan pa si Bitcoin. Ngayon naniwala ka, na FOMO ka, ayaw mong mahuli. Ngayon, rug pull pala yung project na yun. No, pagka-buy mo, mga ilang araw, naging 99.9% negative. Ngayon, yung pera mo, nawala. Na parang bula. So, yan po yun. May mga project pong ganyan sa cryptocurrency. Kaya dito po sa community natin, tuturo natin yung mga pwede nating i-trade, no? Yung mga nasa top, at least top 100. Ayan. So, tuloy natin. Mamaya, discuss po natin yan. So, we are in we are in robotic operation or artificial intelligence. Ayan. So, meron tayong artificial intelligence dito na ginagamit sa community na kung saan siya na yung bahalang mag-buy and sell ng cryptocurrency na gusto mong i-trade. No? Mapa-altcoin man yan or mga yung Bitcoin or Ethereum or XRP, Solana, ayan. Pwede mo po itong gamitin para yung mixed emotion na yon, maiwasan mo yon, lalo na kung ang goal mo lang naman is kumita. No? Kasi parehas lang naman, mag-manual ka, gumamit ka ng robot, possible kikita ka. Pero sa manual, no, is mas mataas yung chance na malulugi ka muna bago ka kumita. Pero dito po sa robot, no, na gagamitin natin is wala pong loss. No, basta hindi mo siya pakialaman. Discuss natin mamaya. No? So ano tong artificial intelligence na to?
Itong artificial intelligence na to is tinatawag nating Royal Q. No? Siya yung bahalang mag-buy and sell ng mga cryptocurrency. So dahil cryptocurrency yung ito-trade niya, ano ba yung evolution ng pera natin? Kasi yung cryptocurrency is evolution ng pera. So umpisa natin. Noong unang panahon ng Hapon, panahon po ng hindi pa tayo buhay, no? Ang ginagamit is yung tinatawag ng bartering, tinatawag po na barter or pakikipagpalit ng ano, ng goods or services to other people na gamit yung ano rin nila, na kung ano yung pwede nilang ipalit sa iyo. Halimbawa, meron kang gulay, ipapalit mo sa bigas, meron kang lupain, ipapalit mo sa ano, sa gold, no? So yun po yun. Yun po yung tinatawag na bartering. Ayan. So ito naman na-discover yung gold, no? So, yan na yung ginawang pambili ng mga bagay-bagay ng panahon, mga lupa or mga ari-arian, yung mga halimbawa, baka, yan, mga kambing, yan, yung gold, no? So, yan din yung pinambabayad sa mga tao. Halimbawa, gusto mong magtrabaho sa yung tao, ayan, gold. And nagkaroon ng idea yung tao na mas paliitin siya kasi mahirap i-divide yung gold, no? Kaya ginawa siyang metal coins. May mga gold coins, copper, silver, ayan. So, para mas convenient, no? Before Christ, ginagamit na po yung mga coins na yan. And nagkaroon ng government, na-invento naman yung tinatawag nating paper money. Yung mga bills na ginagamit natin ngayon, 100, 200, 500, and 1,000, yan po, no? So, mas convenient siya, mas magaan compared dito sa mga coins, no? Isipin mo marami kang pera, halimbawa, pupunta ka ng mall, mag-shopping ka, tapos 100,000 yung gusto mong dalhin na pera tapos puro coins. Sobrang bigat. Kaya yun po yung naging idea ng government. Kaya gumawa sila. Ayan. And then yung plastic card naman po yung sumunod niyan, no? Nakita ng mga bangko na mas convenient kung hindi lang paper money, kundi nandito na sa card yung pera, no? Debit card man yan or credit card, no? Pwede mo siyang gamitin pang shopping, mapa-online man yan or punta ka ng restaurant or sa mall, no? Pwede mong gamitin to. So nung una, hindi rin agad natin natanggap tong mga credit card, debit card na to. Kasi natatakot tayo baka mawala yung pera natin dito sa mga cards na to. Pero right now, no? Tanggap na natin yan. Yung iba nga, kahit na hindi naman kailangan na is kumukuha ng mga maraming credit card. Ayan. So pang shopping, no? Or ginagamit 'yan para pang pangdagdag ng puhunan sa mga business or sa mga investment. Ayan. Depende sa purpose. Ayan. And sumunod po niyan yung tinatawag nating electronic money. Electronic money po, yan po yung GCash, Paymaya, CoinPH, PayPal, Grab wallet, ayan, GrabPay, ayan, mga tinatawag nating Lazada Pay, Shopee Pay. Yan po ay mga tinatawag na electronic money. No, nung time na wala pang pandemic, majority po sa atin hindi gumagamit ng mga e-wallet. No? So, nagkaroon ng pandemic, sabi ng government, dapat magkaroon tayo ng way of payment, no? Na pag-transfer ng pera na hindi na kailangan ng ng physical. Kaya majority sa atin ginagamit na natin 'to, no? So, ang bago po, yung pinaka-innovation po niyan is yung tinatawag nating cryptocurrency, no? From the world currency. Ayan, pera po 'yan. In a digital form, hindi po siya nahahawakan. Ano po yung kagandahan ng cryptocurrency? Ang cryptocurrency po kasi is tumataas yung value over the time. Compare sa fiat currency, ang tawag po kasi dito sa pera natin is fiat, no? Nagkakaroon po ng inflation, yung taas ng bilihin, no? Hindi po nakakasabay yung pera natin kasi kaya bumababa yung value, no? So pag bumababa yung value, mas kunti yung mapupurchase natin. Ang naman, yung cryptocurrency, mas tumataas yung value niya habang tumatagal. Na especially yung Bitcoin, Ethereum, yan, tumataas po yung value. Kaya mas maganda siyang ipunin. Ayan. So I hope naintindihan natin kung ano yung cryptocurrency, yung evolution ng pera. So the ultimate trading robot. Ito po yun. How to get cryptocurrency. Meron po mga iba't iba para magkaroon ka na yung iba't ibang way para magkaroon ka ng cryptocurrency. Meron pong tinatawag na hodl or hold. Ito po ay simple na magbabay ka ng cryptocurrency ngayon, no? Sa mas murang halaga tapos ibebenta mo siya pag tumaas. Yan po yung hodl or hold. Meron din pong tinatawag na staking. Ito man yung lock of asset. Nilalak mo yung asset mo
para bigyan ka ng reward para po itong time deposit sa bangko. Staking naman po yan or para magkaroon ka ng interest dito sa cryptocurrency. Yan. And mining. Nagbabalidate ka ng mga transactions para magkaroon ka ng rewards. Especially po yung Bitcoin. Minimina po siya. Para magkaroon ka niyan, kailangan mag-solve ka ng mathematical equation gamit yung mga computers para magkaroon ka ng rewards. Yan po yan. Mining. And yung tinatawag natin mga businesses. No? Marami na rin kasi nag-a-accept ng cryptocurrency for sales. No? May mga big companies like yung tinatawag nating Microsoft, Tesla, ayan, Louis Vuitton, yan, Gucci. Marami pang mga yung Ferrari. Pwede mong pambayad yung cryptocurrency sa business nila. No? And mga sa loob ng mga ano natin ginagamit natin crypto bank or crypto exchange is may mga P2P doon. So may mga ano doon, may mga merchant or sellers or buyers na ginagawang ano yung cryptocurrency. No? Doon sila kumikita. Ayan. And yung mga play to earn, yung mga games katulad ng Axie, Pigaxi, ayan, mga play to earn. Yung mga airdrop nilalaro natin na free para magkaroon tayo ng tokens. And pag nagkaroon siya ng value, magkakaroon tayo ng chance na kumita. Yun po yung mga play to earn. No? Nung pandemic or wala pang pandemic, alam natin mga majority naglalaro yung tinatawag na Axie. No? Pero ngayon dahil marami na yung play to earn at bumaba yung value ng tinatawag na SLP, is wala na gaano, kukunti na lang. Ayan. So yan po yung mga pwede nating gawin. And the last one is yung tinatawag nating buy and sell to make a profit. Yan po yung magbabay ka, pwede mong ibenta ngayon, bukas, sunod na buwan or next year. Ayan. Tapos sell mo siya. Ayan. Yan po yan. Buy and sell. Buy low and sell high. Yan po yun. No? I hope naiintindihan natin. So, ano po ba yung ano natin? Robot natin. So, ang tawag kanina ng robot natin is Royal Q. Sinabi ko kanina, Royal Q. So, ang criteria pag manual versus robotic, ito po, no? Sa capital, kailangan medyo mataas ang capital natin pag manual tayo. Kasi, expect na natin matalo tayo. Kasi pagdadaan mo talaga yan. Walang naging profitable na trader nang hindi natatalo. No? No, ni minsan hindi natalo. Lahat po yan, kahit na profitable ka, even mga professional trader man yan, ng bangko, ng insurance, natatalo po yan. Eh may license pa po yun. So kaya isipin mo na or asahan mo na matatalo ka talaga. Kasi kasama po yan. And robotic, no? Sa robotic naman, we can start small. No? Pag nakita natin na maganda, kung nagagandahan tayo, pwede tayong magdagdag. Depende sa gusto natin. And time, kailangan mo talagang magkaroon ng time para aralin, mag-monitor ng market. Pero dahil ang robot sa atin is automated na, hindi mo na siya kailangan bigyan ng mas mahabang panahon. Check mo na lang kung mayroon siyang profit. Yan. Effort, kailangan talagang mag-research siya, mag-analyze ka ng market, no? Magkakaroon ka ng mga trading plan, ayan, yung tama ba ganitong panahon mag-buy or mag-sell, ayan. Kaya sa artificial intelligence kasi, hindi na kailangan masyado, no? Kasi nga, siya na yung bahala dyan. Compute na niya yung pagbaba, pagtaas, no? Depende sa gusto natin na profit. So sa risk, ang pinaka dito, yung emotion na. No? Pag manual ka, ang pinaka diyan, risk. No? Mas malaki yung risk sa emotion. Kasi yan po yung tinatawag na mixed emotion na pinaliwanag ko kanina. No? Pag emotional ka masyado, hindi mo maiiwasan na palagi kang matatalo. So kailangan nandoon ka lang sa calm na nasa ka lang, no? Hindi ka masyadong emotional, hindi ka rin masyadong or tinatawag hindi ka masyadong masaya, hindi ka rin masyadong malungkot. Kumbaga nandoon ka lang sa gitna para mas makakapag-isip ka, kalma yung mo, yung iniisip mo para makapag-execute ka ng tama. Yan. So sa naman sa robotic is hindi na kailangan kasi hindi naman nagkakaroon ng error. Ayan. So sa expertise, no? Hindi na kailangan masyado yan sa robotic. Pero sa manual, medyo hindi naman kailangan maging expert ka talaga. Pero kailangan mong aralin talaga siya, no? So you need to learn, no? So learning is a must pag manual ka. So dito hindi siya required sa robot. But kailangan pa rin natin siyang aralin. No? Hindi naman required pero kailangan natin siyang aralin. Ayan. So Royal Q, ito po yung gagamitin nating trading bot. So disclaimer lang po, si Royal Q po is hindi investment company, hindi investment na para maglalagay tayo ng pera tapos kikita, hindi po ganoon. So saan po tayo naglalagay ng trading capital or cryptocurrency dito po sa mga
financial institution ng mga bangko sa cryptocurrency. Kung meron tayong physical bangko, BDO, BPI, S-West, no? Security Bank. Dito sa cryptocurrency, meron din pong bangko. Ito po yung Binance, Bybit, OKX, Mix, Qcoin, Kraken, Indodax, ayan. Yan po yung mga exchange na ginagamit dito sa cryptocurrency. At dito rin po tayo maglalagay. So dahil ang cryptocurrency is 24/7, kahit anong oras mo gusto mag-withdraw, mag-transfer ng cryptocurrency, wala pong magbabawal sa iyo. Anytime po, pwede ka mag-withdraw ng cryptocurrency. So ang Royal Q, ang ginagawa natin, binabind natin siya through API or Application Programming Interface. Ito po yung software na ginamit para ma-connect tong CryptoBank dito sa robotic operation para mag-trade sa atin dito sa loob ng CryptoBank, no? So yun po yung software na ginamit. So lahat po itong mga CryptoBank na to, meron na pong API sa loob na tinatawag natin, API management. Nandun na po yan sa loob. Alam nila kasi na may co-connect sa kanilang robotic operation na magte-trade. So dahil sa advancement ng technology natin ngayon, majority ngayon artificial intelligence na yung ginagamit. Baka naririnig nyo or ginagamit nyo yung ChatGPT. Artificial intelligence po yun, no? So yan po yun natin, no? Robotic operation, Royal Q. So siya na ang bahala mag-monitor, siya na ang bahala mag-buy and sell, no permission to withdraw. Ibig sabihin, ang gagawin niya lang, mag-buy and sell lang siya, no? Monitor lang siya ng market. So meron tayong tinatawag na spot and futures market. Yung spot is suitable po ito sa mga beginners. Ito namang futures trade or futures market is suitable po ito sa mga expert o yung mga may experience na, no? Keep and trade crypto assets. So ang tin-trade lang po right now ng Royal Q natin is all cryptocurrency. Wala pong forex or stocks, no? Pero hindi natin malalaman in the future. So under our own custody, lahat ng mga trading capital po natin, hindi po tayo magbibigay kahit kaninong tao dito sa community. Tayo po ang gagawa ng sarili nating crypto bank, kahit ano yung gusto natin dito, depende sa bansa kung saan ka man. Basta available yan, pwede mo siyang gamitin. Tanong, ilang bank crypto bank ang pwede natin gamitin? Lahat po yan pwede natin gamitin, depende po sa gusto natin, no? Ayan. And withdraw anytime. Kasi nga dahil nasa sarili natin yung password, yung username, yung mga kailangan natin, no? So tayo po mismo ang may control dyan sa trading capital natin. Kaya anytime pwede natin withdraw. So wala pong magbibigay ng pera. Baka iniisip nyo or may nag-alok sa inyo na royalty rin pero pinag-i-invest lang kayo, hindi nyo alam, no? So wala pong ganun sa Royal Q. Kayo po mismo ang gagawa ng sarili nyong account. Safe and secure, ang gagawin lang po namin, yung mga ano po dito sa community natin is mag-guide lang po sa inyo. No? Ayan. Depende na lang sa usapan nyo kung magkakilala naman kayo, no? Pero pinaka-safest ano po is kayo po ang gagawa mismo ng accounting nyo, no? Tapos gagayad lang po kayo. So ayan, meron tayong tinatawag na martingale sa spot, no? Suitable board, newbies, no? Sell for profits only, walang asset loss kasi hindi siya nag-sell ng loss. Ayan. Meron din tayong tinatawag na grid. Ayan, so efficient risk management. Ayan. So sa ano kasi sa tinatawag nating manual, kailangan merong ang risk reward ratio na or risk management na tinatawag. Pag nag-trade ka, tinitingnan mo kung magkano yung ano mo risk reward ratio mo, yung panalo mo convert versus doon sa matalo mo pag against sa yung market. So yun po yun. No, yung tinatawag na risk management. So sa futures naman, ayan, suitable for expert. Small uptrend can give you high profits. Small downtrend can give you profits din kasi pwede kang kumita pababa, pwede kang kumita pataas. So, pero sa manual, pwede kang ma-wipe out, no? Total loss ka talaga. Sa ano naman, sa ano natin sa royalty, wala namang leverage na tinatawag. So, naka 1x lang siya kaya wala kang wipe out, no? Pababa lang yung value ng cryptocurrency na tinitrade natin pag against sa ating yung market. Halimbawa, naka-ano ka ngayon, naka-sell ka ngayon, ibig sabihin kikita ka pababa. Kaya lang umangat yung market, so magne-negative ka, pero hindi yun uubos. Maliban na lang kung 99% or 100% mawawala ng value. Or ano, no, ganun. So ganun yung para matalo ka dito sa futures. Kaya hindi namin masyado tong nire-recommend sa mga baguhan. So kung expert ka, pwede. Ayan. So sa grid trading, ito po yung naglalagay ka ng range na kung saan mo siya gusto mag-buy and sell. Ibig sabihin, from the higher price
no? Dito sa taas. Tapos, maglalagay ka ng pagitan dito naman sa pinaka-lower price gusto mo. Yan, maglalagay ka dito ng mga grade of orders, no? Yung mga tinatawag nating margin, no? Mga position amount diyan sa pagitan na yan. Kung saan mo siya gusto maglaro. Yan po yung tawag diyan, mga grid. Ayan. So, yan po yun sa royalty natin. So, meron po tayong mga trend line na tinatawag din. Yan, mga support. Ayan. Ito naman, resistance. Ayan, hindi niya binabasag. Akyat. Support naman tong trend line na to. Ayan. Hindi rin siya nag-down. No? Hindi niya binabasag yung paakyat na yan, na yan, trend line na yan. Kaya tuloy-tuloy yung pag-uptrend. Ayan. So, yan po yan, uptrend. And, receive instruction pag nagpapaano tayo. May makikita tayong mga mga message kung kailan siya nag-buy, kailan siya nag-sell, yung mga natin, no, notification doon sa Royal Queue. So doon siya nag-notify kung kailan siya nag-buy, kailan siya nag-sell. So open position pag nakita niya na magkakaroon ka ng profit, mag-sell siya rito. Tapos pag bumaba, tapos kung naka-set up sa iyo na tama yung percentage dito, halimbawa 1% yung sinet up mo, tapos bumaba siya ng 1%, magbabuy din siya. Tapos ganun ulit, cycle yung gagawin niya, buy and sell lagi. No, 24/7 niya po yung gagawin. So siya nang bahala mag-monitor ng market. When the market reverse, AI will trigger to sell, no? So paano po yung trigger to sell ito? Bibigyan natin ng example. Ayan. Ayan. Example po natin dito, nag-start ka dito ng trading. Halimbawa dito, nag-buy ka $20. Sabihin natin $20 yung first buy in amount mo. Tapos umangat siya ng 1.3%, mati-trigger na siya, no? Pwede na siyang mag-sell anytime. Ngayon bumaba siya ng 0.3, ito ay default, parehas, no? Mag-sell na siya. No? Kasi pwede pa kasi umangat. Kaya hindi siya nag-sell doon sa 1.3 kasi pwede pa umangat. So bumaba siya ng 0.3, ito na po, mag-sell na. So, ibig sabihin, may malinis ka na 1% ng $20 kasi ito yung first buy-in. Kung ano yung sinel, kung magkano yung sinel niyang amount, yun po yung mag-base sa 1% or more than 1%. So, 1% lang ba yung pwedeng kitain ng Royal Q kada sell? Hindi po. Pwede pong mas mataas. Pwede pong mas mataas, depende po sa trading na nangyayari sa market. Halimbawa dito, umangat siya ng 1.3, kaya lang hindi bumaba ng 0.3. Ngayon, umakyat pa siya hanggang 10%. Tapos doon lang bumaba ng 0.3. So that's the time na mag-sell na siya. So meron ka malinis na 9.7% kung magkano yung position amount na nilagay mo dito. Kung unang bili ng bot. Ayan. Kung $20, so 9.7% ng $20. So ganun po yung magiging profit sa isang sell. Ayan. So maramihan buy and sell po ang gagawin niya. Depende po sa market condition. Ayan. So cycle lang po yan pag bumaba. No, kasi pwede pa yung dumuro-diretso pababa. Tapos pag umangat ng 0.5, default din po ito, pwede nating i-edit. That's the time na magbabay na po siya. Ayan. So tuloy-tuloy niya po yung gagawin. Sabi ko, cycle po yan. Meron tayong tinatawag na cycle strategy, meron din tayong tinatawag na one shot. Yung one shot naman, para yun sa mga marurunong na sa market na pag nag-sell, set up ulit sa ilan ng another na cryptocurrency para doon ulit sila mag-position. So sa naman, cycle, hindi mo na kailangan yon. So, ang bot na yung bahala niya mag-buy and sell. Ayan. So, cycle lang po yan, yung gagawin niya. I hope naiintindihan natin, no? So, comment po kayo dito sa ating chat box. We already 30. Type ano po kayo dito? Type 2 naman kung may natututunan kayo dito sa discussion natin. Check natin. Kung gising pa ba? Ayan. Sir Dwayne, Sir Russell, ayan, thank you so much po sa mga napakaano nating attendees. Ma'am Bang Ponce or Sir Bang, Ma'am Sheila, Sir Danilo, Ma'am Ruby, Sir Tech or Ma'am Tech, Sir Ernie. Ayan, thank you so much sa lahat po na nag-participate. Sir Ramon, Sir Nat, ayan, thank you so much. Ayan. So, resistance naman, ito yung tinatawag pag nandito sa mapababa man yan or mapataas, no? Pag hindi niya binabasag yung trend line niya yan, tawag yan resistance. Ayan. Sa baba naman, resistance sa taas. Pag sa baba naman, ito naman ang tawag dito support. Ayan. So, ayan, kahit pababa yung market, nakikita natin pababa. Yung mga candlestick, pababa na pababa. Ayan. So, kahit dito, pwede siyang mag-take profit. Halimbawa, nakabay ka dito kasi pag bumaba, bibili. Pag meron siya at least 1% dito na nakita para
sell, mag-sell po yan para mag-take profit. Ayan. Pag bumaba naman, halimbawa dito, ano to, 5% na baba. So halimbawa, 1% yung setup mo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5 na bili. Ayan, magbabay yan dyan. Ang 5 beses kung yan yung naka-setup sa'yo. Tapos pag umangat, halimbawa, umangat dito ng 3%. So yung mga nabili dito, ibibenta po yan. No? Yung mga nabili dyan. Kaya mag-take profit ka ulit. Kaya yung sinasabi natin, kahit pababa yung market, pwede ka mag-take profit. No? Pansin po natin ngayon, yung mga nag-trade dito sa community, no? Marami po yan kahit pababa yung market, pa-profit pa rin. No? Kasi naka-design po yung Royal Q na kumita or mag-profit even pababa yung market or pataas yung market. Sa spot lang po yun, no? Iba pa po yun sa futures. No? So majority tinuturo natin sa spot para buy low and sell high lang. So receive instruction, open position para mag-buy. So buy the dip, nagkakaroon siya ng tinatawag na DCA or dollar cost averaging. Pag bumababa, mas bumibili ng mas marami. Yung po yun. Siya na ang bahala dyan. Meron tayong tinatawag na sub-bin mode. Meron tayong AI margin call. Sub-bin mode, yung tinatawag na settlement. Ayan. Meron ding whole warehouse mode. Ayan. And high frequency trading robot. Ibig sabihin po ng high frequency trading robot, ito po yung sobrang dami ng kaya mong i-buy and sell sa market depende sa volatility, no? So ang market naman ng cryptocurrency dahil sobrang volatile siya, hindi siya nawawala ng 1% sa isang araw na pagbaba, pagtaas. Kaya kahit mapaano pa yan, Saturday and Sunday, meron po yang buy and sell. Kaya mapapansin nyo, no, sa Forex, Monday to Friday, sa stock, ganun din. Pero sa cryptocurrency, 24/7 po yan. Yan po yung kagandahan. Kaya pinili natin na cryptocurrency kasi 24/7. Ayan. So paano natin compute yung profits based sa capital natin? Example po. Ang first buy-in amount mo $15 or 15 USDT. No? Yung USDT po is stable coin like ano po siya, no? Katumbas po siya ng US dollar. Kaya pwede natin sabihin na US dollar. Pero ang tawag po dito sa cryptocurrency USDT, meron din tinatawag na USDC. So mga stable coin po siya na katumbas ng US dollar. So pag bumaba, ang nilagay mo dito negative 3.5%. Pag bumaba ng negative 0.3%, 3.5%, magbabay siya ng 2 times. 2 times ng alin? Ng first buy-in amount. So ibig sabihin $30 yung gagamitin niya, no? Sa unang baba. Ngayon, dahil $30 yung ginamit, so nung umangat siya, nag-take profit siya, ang computation na niya is 30 plus 15, 45. So $45 yung pinaka-total na is-sell niya. So pag nag-sell siya, na-trigger siya, halimbawa, sabihin natin 1%. So ang 1% ng $45 or 45 USDT is 0.45 USDT. So ibig sabihin, pag makadalawang sell yung bot mo is 0.90. No, kulang-kulang na yon, 50 pesos. Ayan. So kasi ang palitan ng USDT is 58 something. Ayan. So ganun po. So kung makailang beses makapag-take profit din sa isang araw, yun po yung magiging profit mo sa buong isang araw. So ang nakikita natin sa sa reward details natin, no, is from 12, no, 12 in the midnight, from cycle lang yan, from 12 din ng ating gabi ulit. Doon yan makita kung magkano yung profits natin. Yung po yung magiging records doon sa rewards details natin. So itong number 2, number 3 na mga margin call or tinatawag nating paglagay ka ng margin configuration para pag bumaba, magbabay siya. Hindi ko na i-explain masyado yung mga Pero ipapakita ko lang sa inyo, the more na malaki yung capital mo, the more na mas marami kang or mas malaki yung pwede mong i-take profit. Ito. Pansin natin dito from 0.5, isang sell, dito hanggang umabot dito, naging 1.05, $2, $4, $9, $19, hanggang $38 sa isang sell. Depende po kasi yan sa capital. Ito kasi sobrang laki naman nang isinel niya, kaya ganyan kalaki rin yung profit. So isang sell lang yan. Sa 1% lang po yan na computation rather, no? So ganun po yan. Ayan. So meron din tayong training bukod dito na specific doon sa mga pag-compute ng mga yon. So tinatopic natin yan. I-ano lang natin sa community no, kung kailan. So paano gamitin yung robot?
tanong, kasi nagustuhan ko na. Paano ba yan, sir, gamitin? Number one, we need to subscribe, no? Rerentahan natin yung robot para magamit natin. Yung subscription is 120 USDT. 120 USDT, hanggang kailan yan, sir? Araw-araw ba yan? Hindi po. Sa isang taon na po yan. Kaya nakalagay dito per annum. Or sa isang araw, para ka nagrenta ng 0.33 per day. Ayan. So, gas fee, nagbabawas tayo ng gas fee. Or si Royal Q, pag nagkakaroon ng profits, kaya naglalagay tayo ng gas fee, advance. So, 20% ng profit natin, binabawasan. Halimbawa, kumita ka ng 100, 20% nun is 20. So, yun po yun. Doon naman po kumikita si Royal Q. So, yun po yung pang-ano niya sa mga umaano, no, nagtatrabaho sa kanya. Yun po yung mga pambayad niya mga sa mga doon, no? So pang maintenance ng ano, ng software, ayan. Doon naman sila kumikita. So 20 USDT to keep Royal Q and asset for gas fee para pag nagkaroon ka ng profit is doon siya magbabawas, hindi doon sa exchange mo. Dahil walang ano, no, walang access si Royal Q doon sa exchange natin, kaya tayo yung naglalagay ng pang gas fee or tinatawag tong broker's fee, no? So halimbawa nag-manual trade ka, meron pong tinatawag na broker's fee, no? Or gas fee. Sa mga nag-trade, alam po nila yan, mapa-forex man yan, mapa-stocks. Doon kasi kumikita naman yung mga brokers. Kaya pansin po natin, may mga influencer na nagpaparami ng user, no? Pinopromote nila yung gantong exchange. Mapa-forex man yan, mapa-stocks. No? Kasi nga, kumikita. Doon kikita yung brokers. So, mayroon din silang doong porsyento pag nag-sign up sa link nila. So, ano yung mga profits na pwedeng ibigay sa atin? Ayan. Depende po sa trading capital. Depende sa cryptocurrency na pwede na gusto natin i-trade. Ito po, nasa community lang natin to. Ayan. Kita natin. $29 sa araw nung November 11. Recently lang. Ito, $32, $10 kahapon. Ngayong gabi, $7. Ayan. So sabi niya doon sa post niya, sa community kasi natin to, is 120, bawi niya na agad yung, yung pinang-subscribe niya. No, ilang araw lang, bawi agad. So ganun po, depende po yan sa market condition at sa capital. Ito naman, 128, 150, 306, 120. Ito kasing screenshot na to is madaling araw, kaya makikita natin dito, $5 yung pinaka-recent. So, ang kinita niya total dito is $43,000 or more than 2 million pesos po yan. So, isipin mo kung malaki yung trading capital mo, tapos kumikita ka ng ganito. Daig mo pa yung mga nagkatrabaho na nasa corporate. Pansin natin dito, pinakamaliit na profit niya, 120. 120 is equivalent to 6,000 plus sa pera natin. Kasi 58 pesos yung, 58 pesos yung palitan. No? Kaya sobrang laki po niyan kung ganyan yung kinikita natin sa trading ng Royal Q. Kumbaga mas mabilis natin mapapalaki yung trading capital pa natin kung gusto natin dagdagan. Yan. So buhay na tayo diyan. Para ka nagtrabaho niyan sa ibang bansa. 6,000 pesos a day. Ito naman sa community rin natin to. 21, 70, 118, 207, 60, 34. No? Wala pang isang buwan po ito. Ito yung kinita niya. $698 or equivalent po yan sa 35,000 mahigit sa pera natin. No? So imagine, wala pang isang buwan po yan, no? Ilang araw pa lang yan. Dahil nga maganda yung market, may isang araw siya na kumita siya ng more than 10,000 pesos. Ayan, 207. Ganyan po, depende po yan sa capital. Ito po, medyo malaki po yung capital pag ganyan po yung profits. Ito naman, $4, $5, $2. Nakaka-start lang po ng 12. Ayan. So, total niya, $11. Ito naman, 18, 33, 30, 38, 30, and $2. Ayan. So, depende po sa trading capital. Wala pong fixed profit. Kaya wala po kaming pinapangako dito kung magkano yung po yung magiging profits nyo. Depende po yan kung kailan kayo nag-start, anong crypto yung tinitrade nyo, at sa volatility ng crypto yung tinitrade ninyo. No? Wala pong fixed profit. Kung may nag-alok po sa inyo ng Royal Q na papangakuan kayo na 1%, 2%, 3% a day, huwag po kayong maniwala pa kasi wala pong ganun sa Royal Q. No? Wala pong makakapagsabi ng futures market kung ano yung mangyayari. Kaya wala po tayong assurance dito. Ayan. So meron din po tayo bukod doon sa sa sarili nating trading,
capital na kikita na, meron din po tayong tinatawag na rewards program or tinatawag natin parang affiliate, no? Na pwede tayo maging affiliate marketing ng Royal Q. Pag nag-share tayo, may nag-subscribe doon sa link natin, magkakaroon tayo ng rewards. Paano pong rewards yun, sir? Ito po. Halimbawa, ang kaya mo lang ngayon is robot lang. Pwede ka mag-start ng robot lang, no? At halimbawa, magaling ka sa sharing or kahit naman hindi. I-invite mo lang sila, parang ganito, no? May mag-explain na po, meron pong speaker, makikinig lang po sila. Pag nagustuhan nila, no? So mag-subscribe sila. So pag nag-subscribe sila sa link mo, meron kang agad 30 USDT. So yung 30 USDT niyan, either gusto mo siyang i-withdraw or pwede mong ipunin para pangdagdag sa capital. So yan po yan. So unlimited po yan, wala pong quota, wala rin pong requirements, no? Wala pong flash out, mga ganyan, or wala pong maintenance, wala pong ganyan, no? So, kung ma-experience yung mga ganoon, dito po wala, no? Kahit kailan po yan mangyari, $30 po yan fix, no? Pag tinatawag na B1. So, unlimited po yan. So, pag pag B1 ka, bukod doon sa mga bukod doon sa sarili mong trading capital na nagpa-profits ka, so sila dahil meron din silang trading capital, nagpapa-trade din sila, nagpa-profit din sila. Meron ka pang 20% doon sa gas fee na binabayad nila. Halimbawa, kumita sila ng 100 ngayong araw, ang gas fee nila 20. Sa 20 na yun, meron kang 20%. 20% ng 20 is $4. So, mapupunta yun sa Royal Q account mo. Wala ka nang ginawa doon, hindi mo na effort, pero meron kang $4. Ganun po siya. Para computing. Ayan. So, meron tayong tinatawag na rank 2, yung B2. Pag B2 ka naman, ang kailangan mo para maging B2, at least 20. At least 3 na direct sa link mo nag-subscribe. Tapos, kahit yung 17, hindi na, it's okay, no? Pwede rin pong direct lahat sa iyo yung 20. Depende po sa gusto mo. Ayan. So, pag dito ka na, ano naman po yung rewards niyan? Every time na may nag-subscribe directly sa link mo, 40 USDT ka na, hindi na 30. So, more than 2,000 po siya. And then, pag may nag-subscribe under doon sa mga B1, no? Mga B1 rank under sa iyo, is meron ka pang additional $10. So, 10 USDT equivalent 558 pesos or yan, 580 rather, ayan, 580 pesos kasi 58 yung palitan. So, additional po yan. Pwede mo yung ipunin or pwede mong i-withdraw anytime. Depende po sa gusto mo. And then, pag nagkakaroon ng profit itong mga direct sa link mo, is hindi na 20%, kundi 30% ka na. Halimbawa, example ulit natin, kumita siya ng si letter A, kumita ulit ng 100 ngayong araw. Kanina, ang gas fee niya is 20. Ngayon, 20 pa rin yung gas fee niya. Pero kanina, dahil B1 ka, ang ma-receive mo na reward sa kanya, dahil 20% is $4. Pero dahil 30% ka na, pag B2, hindi na $4, kundi $6. No? 20% ng 100, 20% ng na 30% ng 20 is $6, no? Ganun po. So hindi ka na masyadong i-complicate, no? Meron din po tayong another webinar para dito or training. So attend na lang po ulit tayo doon. Ayan. So disclaimer, no? So yung mga earnings na pinapakita natin, hindi po siya nag-show para baka kasi ma-misinterpret nyo yung natin, yung mga pinapakita natin. So yan po yung mga possible na mangyari. Hindi po natin binibigyan ng assurance. Hindi rin po ito investment company. Kami po ay hindi rin tumatanggap ng investment kasi hindi naman po kami financial institution. Wala po kaming license para magtanggap ng investment, no? So sana po malinaw po sa atin yon. Ang gagawin lang po namin is tuturo po kami, gagayad po kayo. Ganun lang po. No? So, ano po yung mga rewards na nakuha ng mga gumawa ng rewards program ng Royal Q? Ito po. So, itong account na to is may sa kanya, may nag-download, sa link niya, nag-register, 28, 10 plus 18, 28. So, yung 18 nag-activate. So, yung 18 na yan, umabot siya ng 16,000 plus na subscriber under sa link niya. So, ano po yung rewards niyan? Ito po. Ito po ay rewards ng B6 rank. Ito na po yung pinakamataas, pang-anim na rank, B6. Kumikita siya ng $11,000, $11,000, $12,000, $11,000, $12,000, $9,000. So halos kalahating milyon mahigit po yan everyday. So B6 po ito. Ibig sabihin more than 1,500 yung subscriber niya under sa community niya. So kumita siya ng 38.96 million kung 50 yung palitan.
no, that time. Kasi yung 2021, ang palitan sa pera natin, mga 52, 53. So, pagdating ng 2022, 2023, 2024, yan, mas lalong tumaas yung palitan ng US dollar. Ayan. So, ganun lang po. No? So, yan po yung kinita nung may-ari ng account na to from Malaysia. Ayan. Ito pa po, meron pa siyang kinita bukod doon sa rewards na araw-araw, meron pa pong monthly. Ito po yung tinatawag na profit sharing. November 21, November 1 rather, 2021, kumita na siya ng $65,000. Equivalent po yan sa 3.3 million peso. Kaya kumita siya ng more than $1 million or 1 million USDT in total, no? So, yan po yung kinita niya. Meron po siya ditong sinabi. Today is a great day. I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement in my life. I like not believing in a short time. My life has changed 360 degrees. May my success inspire you all, no? For more focus with Royal Q, Power Royal Q. Ito po, no? Ang pangalan po niya si Nizam Zahar from Malaysia. Papakita ko po yung picture. Ito po. Ito po siya, si Nizam Zahar, D6 rank from Malaysia. Ito naman po, from, ano rin po ito? Ano po? B6 ranks, B6 rank din po siya, no? B6 rank. Ayan, umabot ng 305,000 yung total na kinita niya doon sa affiliate. Ito po yung kinita niya sa trading na personal. So, kumikita siya dito ng 12,000, 14,000, $14,000, 13,000, 19,000. Pinakamalaki niya, $20,000 sa isang araw or more than 1 million pesos. No? Nung nag-upgrade yung rank niya, naging basic siya. So, ganun po, no? Wala pong wala pong assurance po yan. Pero yan po yung possible. So, yan po yung mga nagawa ng mga nauna. So, alam naman natin, ibig sabihin, pag may nakagawa, meron pang mas maraming makakagawa. So, ito po yung website natin, Why Royal Q. Meron tayong website, www.royalqs.com. And nagkakaroon tayo ng mga training. So, ang Royal Q, more than 3 years na po siya sa market. Na-launch po siya ng 2021 March. And efficient and proven the bear market. Nung nag-start po kami, bear market, pero marami pa rin po nagpa-profit. Lalo na po ngayon. Ayan. So, more than 2 million po yung users and 165 million na po in total yung profits ng Royal Q. And 200 plus countries po yung available ng Royal Q. Kaya kahit nasaan ka man, pwede mo siyang i-share or pwede mo siyang gamitin. So, how to activate robot? Mag-fund ka lang from exchange, different exchange or wallet. At least 120. Samahan mo na rin ng $20 or 20 USDT kung magpapatrade ka para meron ka ng advanced gas fee. And minimum capital at least 100 para maganda-ganda yung setup. So, kung mas malaki dyan, mas maganda. So, attend our training and events kasi meron tayong mga trainings. So, last year, marami tayong mga events na ginagawa. So, nagkakaroon tayo ng mga events dito sa Mandaluyong, ayan, sa Makati, ayan. So, learn to give instruction to the robot. Meron din tayong mga trainings para matutunan nyo yan. So, ito po yung list that you have to consider before you entering a business or investment, no? So, pag mag-enter tayo ng business, no, ano ba yung dapat natin i-consider? Number 1, dapat nasa right industry, no? Ang tanong, right industry ba yung Royal Q? Right industry ba yung cryptocurrency? No? So, kasi ang right industry ngayon is nasa tech, no? Artificial intelligence, mas advanced doon sa technology, no? So, ibig sabihin, nasa right industry. Number 2, yung tinatawag na right product. Alam naman natin, maraming business ang depende kung ano yung product nila. Merong mga nasa healthcare, yung mga ganyan, or mga nasa steel, mga ganyan yung mga products. Pero yung product po natin is an application. Royal Q po yung products natin. So, available po siya 200 plus countries. Right timing, bakit po right timing? Kasi po, pa-bull market po, tamang-tama po kung papasok po kayo ngayon, kung hindi pa po kayo nakapag-start sa Royal Q. Kasi mas mararamdaman nyo po talaga yung profits compare nung nag-start kami noong 2022 na pa-bear market. And right opportunity. Bakit? Meron na tayong community. Meron na magtuturo. Hindi ka na magiging trial and error kasi alam na namin kung paano yung gamitin yung robot, no? Alam na namin kung paano i-set up. Tuturo na lang sa'yo. Meron na mag-guide. Wala kang babayaran, no? Na mga tao dito. So, yun po yung tulong namin sa community. Gag-guide po kayo.
Ayan. So, right opportunity kasi po, ito po yung kagandahan. Kasi sabihin natin, right industry, pinasok ka, right product, right timing, kaya lang wala ng opportunity. Ibig sabihin, huli ka na, no? Medyo nahuli ka doon. Ito po, right opportunity kasi naabutan natin yung paangat pa lang yung market. So, ang Bitcoin, no? Ang Bitcoin, possible yan umabot ng $100,000 bago matapos yung taon. Yun po yung prediction. Kahapon, umabot na siya or kanina pa lang, madaling araw, $93,000 Megan. So, tapos na tayo, no? Don't miss this opportunity. Sabi nga ni Mark Zuckerberg, kasi marami tayong gusto, no? Na maabot sa buhay. Ayan. So, meron tayong mga dreams and wants sa buhay na gusto nating ma-achieve. House and lot man yan, sasakyan, magkaroon ng savings, travel, makapag-travel sa different countries, hindi lang dito sa local. Magkaroon ng businesses na gusto natin, mga traditional businessman yan. And sabi nga niya, nothing is more expensive than a missed opportunity. Bakit niya nasabi yon? Kasi nagsimula siya ng Facebook, nag-invite siya ng 5 tao sa Harvard dorm nila, nag-discuss siya ng opportunity, and 2 lang yung nag-show up, yung po yung si Dustin at saka si Eduardo. So yung 2 kaibigan niya na yun is pare-pareha silang bilyonaryo ngayong ano na to, no? Nung ano yung Facebook, naging successful. Ayan. Pare-para sila naging bilyonaryo. Ayan. Naging number 3, number 4 pa nga to si Mark Zuckerberg ng mga kasagsagan ng pagtaas talaga ng share price ng Facebook. Pero ngayon po, pansin niyo po yung Facebook naging Meta. Kasi po, si Facebook or si Mark Zuckerberg pumasok na rin sa cryptocurrency, yung po yung metaverse, yung tinatawag na digital world. No? Pwede ka rin bumili ng asset doon gamit yung cryptocurrency. So mas tumaas yung asset niya because of Meta or Metaverse kasi marami nag-i-invest doon. Ayan. So, yan. Thank you so much and God bless everyone. Pwede na tayo magtanong, Q&A. Ayan. So, kung meron kayong mga katanungan, pwede na po nating erase yan dito. So, tapos na po yung ating Zoom webinar. So, i-end ko na itong recording para pag available na